ka ninyo. Go ahead po, Pastor. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Naniniwala ako na may mensahe na gusto ng Diyos na iabot sa bawat isa sa atin. Kaya hiniling ko po ang bawat isa na buksan po natin ang ating isipan, ang ating puso, at makinig tayo sa buhay na salita ng Diyos sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin. Mapagpala ang dakilang Diyos, ang manaring banal sa oras na ito. Kami po'y lumalapit sa iyo at inudulog ang mensahe namin pong pag-aaralan. Dalangin namin, Panginoon, ang patnubay ng banal mong Espiritu na siya po kumilos sa aming kalagitnaan, mangusap at humipo sa amin. Panginoon, dahil ilang Ama, naway ang iyong salita ay hindi manumbalik sa iyo, na hindi maisatuparan ang kanyang hangarin sa buhay ng bawat isang makikinig. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong gagawin sa oras na ito, sa buhay ng bawat isa. Nananampalataya po kami, Panginoon, na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Gamitin mo ang iyong lingkod ayon sa kalooban. At Lord, nawa ang iyong pangalan ang siyang maiwalhati. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen and Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. Kung mayroong Biblia po tayo sa book of 2 Chronicles chapter 7 verse 13 to 15. Sabi po dito sa banal na kasulatan, isara kuman ang langit at hindi nauulan. Utusan kuman ang mga balag upang salantahin ang lupain ito. Magpadalaman ako ng salt sa aking bayan. Ngunit kung ang bayan ito ay nagtataglay ng aking pangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at alikuran ang kanilang kasalanan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasamaan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Babantayan ko sila at papakinggan ko ang kanilang panalangin na iaalay ni Rito. Purihin ang Panginoon. Glory be to God. Hallelujah. Ang ating pag-aaralan po ngayon, mga kapatid, ay kung sa English po ay God heals. Kung sa Tagalog po ay ang Diyos ay nagpapagaling. Di ko alam po kung ano ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Pero naniniwala ako ang mensahe ito ay inihanda at ibinigay ng Diyos sa akin para ito po ang aking ipangaral sa oras na ito. Hallelujah. Ito po ang isang katanungan, mga kapatid, na nakikinig. Tunay ba o totoo ba na ang Diyos ay nagpapagaling? Ito ay isang katanungan na dapat nating sagutin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tunay ba o totoo ba na ang Diyos ay nagpapagaling? Ano po ang pananaw po natin sa salitang ito? Pinatutunayan ng banal na kasulatan na ang Diyos ay nagpapagaling noon, ngayon, at magpakailanman. Ito po ang isang katotohanan na dapat mong malaman, na dapat nating malaman, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi nagbabago noon. Kung noon ay nagpapagaling hanggang ngayon at magpakailanman, ang Diyos ay nagpapagaling, mga kapatid. Pinatutunayan na kaya ng Diyos na pagalingin anumang uring sakit at suliranin sa buhay. Di ko alam kung ano ang kalagayan mo ngayon. Pero ang masasabi ko sa iyo, kapatid, kaya ng Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Anumang klaseng sakit, anuman ang nararamdaman mo, kaya ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Anumang klaseng sakit, kaya ng Diyos. Anumang klaseng suliranin sa buhay, ay kaya ng Diyos na ibigay
ng kalutasan. Itay, mga kapatid, mga kaibigan, pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Dahil sa kanyang salita, siya nangungusap sa iyo ngayon. Alam niya ang iyong kalagayan. Alam niya ang iyong hinaharap. Alam niya ang iyong mga kapighatian. Alam niya ang kalagayan ng iyong kalusugan. Alam niya ang mga kasuliranan mo sa buhay. Ito po ang pangako niya sa atin. Walang mahirap sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Nais ng Diyos na maranasan mo ang kagalingan at kalutasan sa iyong buhay. Siguro, nagtatanong ka, asan ang Diyos? Marami kang katanungan sa buhay. Parang hindi mo nararamdaman na may Diyos. Pero may tunay na Diyos. Nais niya na maranasan mo. Kung hindi mo pa naranasan ang kagalingan sa iyong buhay, sa araw na ito, maniniwala ako na mararanasan mo ang paghipo ng Diyos sa iyo. At mararanasan mo rin ang kalutasan kung may mga suliranin ka sa buhay at nawawalan ka na ng pag-asa. Kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya ng Diyos na pagalingin kung anumang klaseng sakit, karamdaman ang iyong dinaramdam ngayon. Kaya ng Diyos na lutasin ang lahat ng klaseng suliranin sa iyong buhay. Sa buong mundo, dito sa Pilipinas, maraming nagkakasakit, iba-ibang klaseng sakit. Dito sa mundo ngayon, maraming suliranin, patong-patong. Ang mga iba, nawawalan na sila ng pag-asa. Pero sabi ng Panginoon, nais at gusto niya na gumalaw, kumilos sa iyong buhay. Gusto niya na maranasan mo na may tunay na Diyos. Tunay na may makapangyarihang Diyos na kaya niyang pagalingin lahat ng uri ng sakit at kaya niyang lutasin lahat ng klaseng problema sa ating buhay. Naniniwala ka ba, kapatid? Paniwalaan po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ito po ang aking katanungan. Ano bang klaseng kalagayan ang nais mong makamtan o maranasan? Meron ka bang gustong maranasan? Meron ka bang gustong mabigyan ng kalutasan sa iyong buhay? Kapatid, ang Diyos ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Tinatanong niya, tayo, nakikiusap ang Diyos sa atin. Ano ba ang kailangan mo na nais mong makamtan o maranasan sa iyong buhay? Hinihintay ng Diyos. Alam niya kahit hindi mo bigkasin, kahit hindi mo sabihin, alam ng Diyos ang nilalaman ng iyong puso, alam ng Diyos ng iyong kalagayan. Pero nais niya na ipaabot mo, ipaalam mo sa Kanya. Hinihintay niya tayo. Kaya ano ba ang nais mo sa buhay na hindi mo pa naranasan, na buong buhay mo, para patunayan lang ng Diyos na ang Diyos ay buhay. Na ang Diyos ay tapat. Na ang Diyos ay makapangyarihan. Na ang Diyos ay kaya niya lutasin ang lahat ng klaseng problema. Na ang Diyos ay kanyang pagalingin lahat ng mga klaseng sakit. Ako ay isang nagpapatutuo dahil nadiscover ko ng doktor na meron akong sakit sa puso. Pero hindi ko tinanggap yun, mga kapatid. Binigyan na ako ng maintenance. Pero hindi ko tinanggap yun dahil naniniwala ako na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat at makapangyarihan. 5 years na, hindi ko na tinake yung maintenance ko. Purihin ng Diyos. Dahil malusog ako, nararamdaman ko na wala yung sakit. At nung nagpa-check up ako muli sa doktor, nakita ng doktor,
Wala ka namang sakit. Sino nagsabi sa iyo na may sakit ka sa puso? Wala akong nakikita. Purihin ang Diyos. Kaya kung ako ay kanyang pinagaling, kaya ka rin niyang pagalingin. Amen. May mga suliranin din ako sa buhay. Hindi niyo sabihin kami mga pastor ay walang suliranin, wala rin mga problema. Pero purihin ang Diyos dahil sa pananampalataya, pananalig sa Kanya. Walang imposible sa Kanya. Kaya niya lahat dahil walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Amen. Walang mahirap sa Diyos. Ito po ang sabi ko sa inyo mga kapatid. Nagsasalita po ako na nagpatutuo. Ako ang buhay na patutuo na ang Diyos ay tapat, na ang Diyos ay tunay, na nagpapagaling at nagbibigay kalutasan sa lahat ng problema suliranin sa buhay. Mga kapatid, pakinggan niyo po ang salita ng Diyos na ito. Dahil minsan-minsan lang po kami nag-preach dito. Pero naniniwala ko na ito ang ibinigay ng Diyos para sa iyo. Para sa atin. Makinig po tayo dahil may gagawin ng Diyos sa iyong buhay. May gagawin ng Diyos sa iyong pamilya. Amen. Mayroong gagawin ng kamanghamangga sa iyong buhay na hindi mo pa naranasan. Nais ng Diyos na maranasan mo ngayon. Siguro matanda ka na, hindi mo pa naranasan ang hipo, kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Pero sa oras na ito, gusto niya na ipadama sa iyo para maramdaman mo at pwede ka rin magpatutuo na tunay na may Diyos. Tunay na may nagmamahal na Diyos. Tunay na may Diyos na nagpapagaling. Tunay na may Diyos na kaya niyang tutasin lahat ng mga suliranin sa lahat ng mananampalataya at manalig sa Kanya. Kaya ano ba ang klaseng kagalingan ang nais mong makamtan o maranasan? Ipalam mo sa Diyos. Nakikinig ang Diyos. Ilatag mo. Itulog mo sa Diyos. May 4 akong inilista dito. Siguro, ito yung physical na kagalingan ba ang kailangan mo? May nararamdaman ka ba ngayon na nais mo pagalingin ng Diyos? Ang yung physical. May nararamdaman ka ba? Kung minsan umaasa tayo sa doktor, pero ang doktor may limitasyon ang kanilang kakayahan. Ang Diyos walang limitasyon kung meron kang pananampalataya, pananalig sa Diyos na buhay. Mas higit dahil ang Diyos, siya ang pinakadakilang doktor. Siya ang lumikha sa atin. Alam niya kung ano ang paraan. Kung alam niya ang nilalaman at ang ating kalagayan. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos na ika'y pagalingin kung ang pangangailangan mo ay pisikal na kagalingan. Pangalawa dito, na pwede natin pangangailangan, espiritual na kagalingan sa buhay. Ito ay para sa mga mananampalataya na naghihina, pananampalataya na nanulupaypay, mga mananampalataya na sugatan ang kanilang mga puso. Nasubukan ko rin nasugatan ng puso, ng damdamin. Kapag matindi, pero purihin ng Diyos, siya dahil siya ang nagpapagaling sa ating mga puso. Kung maraming sugat sa iyong puso, kaya ng Diyos na pagalingin. Kahit gaano kalalim yan, kaya ng Diyos na pagalingin. Kaya napakatindi na ang sugat ng damdamin mo. Kaya dahil diyan ay nanlulupay-pay ka, nanghihina ka, yung paninibihan mo sa Diyos ay may pagbabago.
tayo ay kanyang pagagalingin. Mananakasin muli, ibalik ang dating sigla para tayo laging masigla, matibay na maglingkod sa Panginoon. Sa anumang mangyari, tatayo tayo at ipangaral at tatayo tayo sa ating pananampalataya at sabihin natin sa buong mundo na may tunay na Diyos na kayang pagalingin ang ating mga puso kung nadurog man ito. Amen. Hallelujah. Ang pangatlo ay pinansyal na pangangailangan. Survival ang buhay natin ngayon. Siguro nasa gitna ka ng matinding kagipitan. Lahat tayo'y nangangailangan. Pero ang pangako niya, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Unahin lang natin na hanapin ang Diyos sa ating buhay. At mga kapangailangan natin ay pwede niyang ibigay, ipagkaloob sa mga humahanap sa pagharian ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang katuwiran. Pangako ng Diyos na ipagkakaloob niya. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Alam ko, bawat isa, meron tayong pangangailangan. At walang ibang makatutugon yan, kundi ang Diyos lamang. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ang pang-apat ay yung emotional na kagalingan. Masakit na ang ulo mo sa kaiisip. Hindi ka na makatulog sa kaiisip sa nangyayari sa iyong buhay. Nawawalan ka na ng pag-asa. Naghihina ka na. Pero sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, kaya ng Diyos na ibigay ang kapayapaan sa iyong isipan. Come unto me, all ye labor and heavy laden, and I will give you rest. Kayong lahat na may kapighatian, kayong lahat na ng lupaypay, kayong lahat na may suliranin sa buhay, sabi ng banal na kasulatan, lumapit kayo sa akin, lumapit kayo sa akin, at makakasumpong kayo ng kapahingahan. Pagod ka na ba? Ang makapagbibigay sa iyo ng kapahingahan ng iyong isip at puso, walang iba kundi ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Lumapit ka sa Kanya. Kung pagod na ang isip mo, pagod na ang puso mo, lumapit ka, ilapit mo. Kung ikaw may sakit sa physical, kung ikaw ay may sakit sa spiritual, kung ikaw ay nangangailangan sa financial, at yung isip mo ay pagod, lumapit tayo. Lumapit tayo. Wala iba tayong lapitan kundi ang Diyos na buhay. Dahil siya ang pwedeng makakatulong sa atin. Iyon ang pangako niya sa bawat isa sa atin. May tatlong susi para makamit natin ang ating makamit natin ang kalutasan at kagalingan sa ating buhay. May tatlo po, nasa Bible po yan, yung scripture reading po natin. Ang una po, mga kapatid, ay pagpapakumbaba. Kailangan matuto tayo magpapakumbaba sa Diyos. Lahat ng mananawagan sa atin ay magpakumbaba. Ito, ang unang susi kung gusto mong magkaroon ng kagalingan, kalutasan sa iyong problema. Walang iba. Gusto ng Diyos na magpakumbaba tayo. Kailangan magtuto tayo na magpakumbaba sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay isang susi para makamtan natin ang kagalingan at kalutasan ng ating problema. Ang pagpapakumbaba ay nagpapahibuatig na hindi natin kaya lutasin ang mga problema natin. Hindi mo kaya, kapatid, tay, nay, kuya, kapatid, hindi natin kaya. Hindi mo kayang lutasin yan ng nag-iisa. Kailangan natin ang gabay ng Diyos na buhay. At sinasabi niya sa atin, bawat isa sa atin, magpakumbaba ka sa akin.
alisin natin ang pride po natin. Lumuhod tayo, manangis tayo, manawagan tayo sa Diyos na mayroong pagpapakumbaba. At ang magpakumbaba ay itataas ng Diyos. Ang magpapakumbaba ay tutulungan ng Diyos dahil inaamin mo na hindi mo kaya na lutasin mag-isa ang iyong suliranin sa buhay mo. Ang pagpapakumbaba ay nagpapahiwatig na hindi natin kayang lutasin ang ating mga suliranin sa buhay. Pangalawa, hanapin ang mukha ng Diyos at taimtim na manalangin. Hallelujah! Glory to God! Ang isang dahilan kung bakit maraming hindi nananalangin dahil sa isip nila parang hindi tutugon ng Diyos. Ang Diyos ay tutugon sa bawat panalangin natin na may pananampalataya at panalangin. Sabi niya sa ating nabasa, Seek my face and pray. Hanapin mo ang aking mukha. Hanapin natin ang Diyos. Siya'y napakahalaga sa ating buhay. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Kailangan natin ang Diyos. Lalo na sa panahong ito, kailangan natin, kailangan mo, kailangan ko, kailangan natin lahat ang Diyos sa ating buhay. Kailangan mo, lalo na kung ikaw ay may sakit. Kailangan mo kung ikaw na ay may problema. Kung ikaw ay may suliranin sa buhay. Kung ikaw ay nabibigatan na hindi mo na kaya. Ngayon na ang panahon. Lumapit ka, magpakumbaba ka. Hanapin mo ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin at iyong pong masusunod. Sabi sa banal na kasulatan, Seek me with all your heart and you will find me. Hanapin mo ako ng buong puso. Buong puso. Buong puso. Kung hanapin natin siya ng buong puso, purihin ang Panginoon, masusumpungan po natin siya. Kung masusumpungan natin ang Diyos, hallelujah, makakamtan din natin ang kalutasan ng lahat ng ating mga suliranin sa buhay. Hallelujah. Sa Jeremiah chapter 33 verse 3, Call unto me, and I will answer thee, and show unto thee great and mighty things which you have not known. Manawagan ka, at ikay aking papakinggan. Ito ang pangako ng Diyos. Manawagan tayo, sumigaw tayo, manalangin tayo, umiyak tayo, tumulog tayo. At sabi niya, ikaw ay aking papakinggan. Itay, inay, mga kapatid, kuya, kaibigan. Ang Diyos ay nakikinig. At hindi lang siya nakikinig, bagkos siya ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga kamanghamangga at mahiwagang bagay na hindi mo pa alam. Iyan po ay totoo. Manawagan tayo. Sasagot siya. At ipapahayag ang mga kamanghamangha na hindi natin naranasan. Mararanasan po natin. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Ano man ang kalagayan ng iyong kalusugan, idulog mo lahat sa Diyos. Glory be to God. Hallelujah. Pangatlo, taos-pusong pagsisisi at pagtalikuran ang kasalanan. Ito po ang tatlo na sinasabi ko po sa inyo na paraan o susi para mapakinggan, ibigay ang Diyos ang ating pangangailangan. Pagpapakumbaba, hanapin natin ang mukha ng Diyos at may taimtim na panalangin. At ang pangatlo, taos-pusong pagsisisi at talikuran ang kasalanan. Tayo po'y magsisi. Walang tao matuwid. Lahat tayo makasalanan. At ang Diyos ay banal. Walang makakalapit sa Kanya kung ang puso natin ay puno ng kasamahan. Hindi makikinig ang Diyos kung puno ang ating puso ng kasalanan. Kailangan mapawi ito sa pamamagitan ng pagsisisi. Aminin natin na tayo nagkasala.
Maraming tao ngayon na hindi inaamin na siya nagkasala. Pero sa isip at sa puso niya, alam niya na siya ay nagkasala. Aminin mo sa Diyos na ikaw ay nagkasala at makakamtan mo ang kapatawaran kung ikaw ay taos puso magsisi sa Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ang tunay na pagsisisi ay handang talikuran ang kasalanan. Ang tunay na pagsisisi ay handang magbagong buhay. Ang tunay na nagsisisi ay hindi niya babalikan ang madilim niyang pagmumuhay. Purihin ang Panginoon. Ito naman ang isang katanungan. Ano ang pangako ng Diyos sa atin kung tayo ay magpakumbaba? Ano ang pangako ng Diyos sa atin kung hanapin natin ang mukha ng Diyos at manalangin? Ano ang pangako ng Diyos kung tayo ay magsisi at talikuran ang mga kasalanan? Tatlo po ang sabi ng banal na kasulatan. Papakinggan ko ang kanilang panalangin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kung tayo ay magpakumbaba, pagsisi sa ating mga kasalanan, hanapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ito ang pangako niya. Papakinggan niya ang ating dalangin. Tutugunin niya. Pangalawa dito, patatawarin niya lahat ng ating mga kasalanan. Pangatlo, pagagalingin niya lahat ng uring sakit at binibigyan niya ng kalutasan sa lahat ng uri ng ating suliranin sa buhay. Kapatid, alam ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Nandiyan ang Diyos, hinihintay ka niya. Ang Panginoong Hesus ay nananawagan sa ating lahat. Idulog at ilapit natin lahat ang mga nararamdaman at suliranin natin sa buhay sa kanyang paanan. Umiyak ka. Ama, itudulog ko ang aking puso. Pagod na ako. Hindi na ako kaya. Meron akong ipinalangin, muntik na. Nandun na yung tali. Nakatayo na doon sa upuan. Gusto niyang linasin ang kanyang buhay. Pero may sumigaw na hindi niya alam sa labas at naantala at tinawagan kami at pumunta kami ipinanalangin. Nung nalaman ko, matindi masyado ang kanyang problema. Purihin ang Diyos, hindi niya pinahintulutan. At nung nalaman niya ang salita ng Diyos na may pag-asa pala kung tayo po ay manatiling manalig sa Diyos. Purihin ang Diyos. Ngayon, siya na ay handa na makinig at nagpa-open ng Bible study sa kanilang tahanan. Purihin ang Panginoon. May pag-asa, kapatid. May kagalingan sa Diyos. May kalutasan sa Diyos. Ilapit mo lang. Idulog mo. Manampalataya ka. Panumpalit tayo sa Diyos. At mararanasan mo ang hindi mo pa naranasan sa buhay mo. Ang yakap, ang pag-ibig, pagkalinga ng Diyos sa iyong buhay at sa buhay ng iyong pamilya. Purihin ang Diyos. Glory be to God. Hallelujah. Dito po ako magtatapos sa aking pangaral. Nawa ang mga salita ng Diyos ay mayroong pumasok sa inyong puso. Alam ko na ang Diyos ay nangusap sa inyo. Ngayon na ang panahon. Ngayon na ang oras. Ama, lumalapit ako sa iyo. Tunay na hindi ko kaya ang suliranin ito. Mananalig ako ng buong puso. At sabi ng banal na kasulatan, ikay kanyang papakinggan. Ikay tayo kanyang patatawarin. Pagagalingin niya lahat ng uri ng sakit at bigyan kalutasan lahat ng ating problema. Purihin ang Diyos. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat. Panalangin po tayo. Dakilang Ama, itinataas ko ang mensahe na napakinggan ng bawat isa. Lord, dalangin ko ng iyong mga salita ay tumimo sa puso ng bawat isang nakinig.
At Lord, ang iyong salita ay ibabalik sa iyo bagkos ito ay masagupara sa bawat puso ng isa na maranasan nila. Kung hindi pa nila naranasan ang kagalingan, gagaling sila. Kung hindi pa nila naranasan ang hipuin mo sila, yakapin at ipadama ang iyong pag-ibig, pagkalinga sa bawat isa ng kanila. Maraming pong salamat, Panginoon, sa katugunan, Lord God, sa kapatawaran, sa kalutasan ng lahat ng mga problema. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sabi dalangin. Amen.